Mabuhay at isang masiglang pagbati sa iyo. Para sa malalimang talakayang ito, meron tayong isang napaka-espesyal na misyong. Isang napakahalagang misyon talaga. Tama, hihimayin natin ang isang dokumento na sa unang tingin parang karaniwang akademikong teksto lang. Ang tinutukoy ko ay ang Kabanata 1.pdf. Yung mismong unang kabanata ng isang pananaliksik. Oo, Kabanata 1. Alam ko kapag narinig mo ang salitang ito o kaya yung salitang pananaliksik, marahil ang unang pumapasok sa isip mo ay mga gabing walang tulog, di ba? Mga tambak na papel at kape. Totoo yan. At mga technical na terminong mahirap intindihin. Subalit, para sa iyo na laging uhaw sa kaalaman, ikaw na laging naghahanap ng mga epektibong paraan para mas maunawaan ang mga komplikadong issue sa trabaho man o sa personal na buhay, ang dokumentong ito ay isang napakalakas na sandata. Kumbaga, hindi lang ito para pumasa sa eskwelahan. Mismo. Ang totoo, tuturuan tayo ng tekstong ito kung paano mag-isip ng may estratehiya, kung paano magsimulang mag-usisa ng may sistema, at higit sa lahat kung paano bigyan ng malinaw na direksyon ang anumang malaking proyekto. At bago pa isipin ng tagapakinig natin na baka masyadong theoretical ito, may maganda tayong halimbawa mamaya. Oo. Bibigyan kita ng isang mabilis na pasilip sa kung ano ang naghihintay sa atin. Bukod sa mga prinsipyo ng estratehikong pagtatanong, susuriin natin ang isang nakakagulat at tutumong halimbawa na ginamit mismo sa teksto. Isipin mo ito. Ang paborito mong mainit na kape sa umaga, ang kapeng Arabica, ay hindi lang pala pampagising. Ginamit ito bilang panlaban sa lamok. Oo, tama ang narinig mo. Ginamit bilang formal na paksa sa panalaliksik para labanan ng mga lamok. Isang pang-araw-araw na bagay na binigyan ng malalimang pagsisiyasat. Kaya siguraduhin mong nakatutok ka hanggang dulo. Isang napakagandang halimbawa niyan upang basaging yung ilusyon na ang pananaliksik ay nakakulong lamang sa mga laboratorio o sa mga matatayog na unibersidad. Parang pang-araw-araw lang din pala siya. Tama. At para sa iyo na nakikinig sa ating ngayon, ang pinakamahalagang konseptong dapat nating maitanim agad ay yung tunay na bigat ng Kabanata 1. Madalas kasi itong pagkamalan bilang isang simpleng introduction lamang, 'di ba? Yung parang pambungad lang bago yung totoong gawa. Oo, parang isang formalidad lang para may mabasa ang mga susuri ng papel bago sila pumunta sa mga datos. Ngunit ang totoo, ito ang mismong DNA ng buong pag-aaral. Ito yung nagtatakda ng mga hangganan, ng mga layunin at ng mismong arkitektura ng iyong pag-iisip. Pundasyon talaga siya. Pundasyon talaga. Kung malabo ang kabanata 1 mo, garantisadong maliligaw ang sinumang mananaliksik pagdating nila sa kalagitnaan ng pangangalap ng datos. Dito natin idinedeklaro hindi lamang kung ano ang gusto natong alamin, kundi kung bakit karapat-dapat pag-aksayahan ng ating limitadong oras, lakas at yaman ang isyung ito. Kaya anong ibig sabihin nito sa practical na aspekto? Magsimula tayo sa pinakaugat ng proseso na binibigyan diin sa unang bahagi ng ating dokumento, ang pagpili ng paksa. Ang pinakasimula ng lahat. Ayon sa teksto, ang paksa ang pangunahing ideya o isyung pag-aaralan. Subalit, may isang napakalaking babala rito na madalas nating makalimutan. Ano yon? Sinasabi na hindi sapat nang ang isang ideya ay basta kawili-wili lang o interesting. Ilang beses na ba tayong nagkaroon ng tila napakagandang ideya habang nasa kalagitnaan ng pagligo o kaya habang nagmamaneho tapos Tapos gusto na nating simulan agad ng walang malinaw na plano. eksakto. Pinapaalalahanan tayo ng dokumento na ang pagiging interesado ay panimula lamang. Ang paksa ang magiging batayan ng lahat ng susunod na hakbang. Kaya dapat itong dumaan sa isang masusing pansala. Ang proseso ng pagsala na yan ang naghihiwalay sa isang professional na pag-aaral mula sa isang simpleng
libangan lang. Ang nakakamangha sa tekstong ito ay ang paglalatag nito ng 4 na napakatiyak na pamantayan sa pagpili ng paksa. 4 na pamantayan, ano yung una? Ang una rito ay ang feasibility o yung kakayahang may sagawa ang pag-aaral. Dito nasusubok ang pagiging makatotohanan ng mananaliksik. Maaaring may naisip kang revolusyonaryong solusyon sa trafiko, ngunit kung mangangailangan ito ng 10 taong pag-aaral at bilyon-bilyong pondo na wala ka naman, hindi ito isang feasible na paksa, di ba? Hindi siya makatotohanan. Tama. Ang feasibility ay ang pag-angkin sa iyong mga kasalukuyan limitasyon sa oras, budget at kagamitan at pagbuo ng pinakamahusay na posibleng pag-aaral sa loob ng mga limitasyong iyon. Napakagandang punto niyan. Kung isipin mo, ikaw na nakikinig sa atin ngayon, ang konseptong ito ng feasibility ay direktang maiaangkop kapag nagpaplano ka ng isang start-up na negosyo o kaya isang malaking inisyatiba sa opisina. Pwede mo siyang gamitin sa labas ng akademya. Oo, kasi hindi mo pwedeng ipilit ang isang grandiosong plano kung ang runway o budget mo ay pang-6 na buwan lamang, di ba? Kailangan feasible. Ngayon, ang pangalawang pamantayan na inilalatag ng dokumento ay ang interes ng mananaliksik. Dito na pumapasok yung psychological na tibay. Mismo, nakasaad sa teksto na ang personal na interes ang magsisilbing gasolina upang manatiling motibado ang mananaliksik hanggang matapos ang proyekto. Dahil aminin natin, darating at darating ang punto sa kalagitnaan ng anumang malaking gawain sa buwan, kung saan nakapagod na at paulit-ulit na ang proseso na gusto mo na lang sumuko. Nakaka-burnout talaga kapag walang interes. Totoo yan. Kung wala kang tunay na personal na koneksyon o kuryosidad sa iyong paksa, napakadaling iabandona ang lahat. At para dagdagan ang puntong yan, ang kawalan ng tunay na interes ay madalas na nagre-resulta sa mga pag-aaral na hilaw o minadali. Dahil ang layunin na lamang ay matapos ito, di ba? Hindi ang makatuklas ng katotohanan. Basta may maipasa lang kumbaga. Oo, basta may maipasa lang. Pagkatapos ng interes, ang ikatlong pamantayan ay ang relevance o kahalagahan. Dito, hinihingi ng pananaliksik na huwag tayong maging makasarili sa ating pag-uusisa. Dapat daw ay may silbi ito sa komunidad at konektado sa mga kasalukuyang issue. Kailangan may pakinabang yung iba. Tama, maari kang gumawa ng 10 taong pag-aaral tungkol sa kung paano tumutubo ang isang bihirang damo na walang epekto sa kahit anong ekosistema, pero ang tanong ng akademya at ng lipunan ay ano ngayon? O sa madaling salita, nasaan ang so what factor nito? Yung so what factor na yan, napakahalaga niyan. Ang isang makabuluhang pananaliksik ay dapat may maaambag sa paglutas ng isang problema o sa pagpapalawak ng kaalaman na mapapakinabangan ng iba. Ang so what factor na iyan ang nagbibigay ng bigat sa anumang profesional na gawain talaga. At para makumpleto ang 4 na pamantayan, binanggit ng teksto ang availability ng datos o yung pagkakaroon ng makukuhang impormasyon. Isang napaka-praktikal na pader yan. Oo, kasi minsan meron tayong paksa na feasible, gustong-gusto natin, at napakahalaga sa lipunan, ngunit imposible namang makuha ng impormasyon. Halimbawa, gusto mong pag-aralan ng mga panloob na desisyon ng isang napakasekreto at malaking korporasyon. Mahirap yan. Mahirap talaga. Kung wala kang access sa kanilang mga dokumento o walang empleyadong gustong magpa-interview dahil sa mga non-disclosure agreements, wala kang pag-aaral na mabubuo. Hindi ka pwedeng bumuo ng conclusion batay lamang sa haka-haka. Kailangan mo ng empirical na ebidensya. Kaya ang pagiging available ng datos, ang pinaka-practical na pader na kailangan mong suriin bago ka pa man magsimula. Kasi kung wala kang datos, Ang pananaliksik na walang datos ay isa lamang mahabang opinyon. isang napakahabang opinyon nga eh. Ngayon, matapos nating maipasa ang ating ideya sa 4 na pamantayang ito, dadalhin tayo ng dokumento sa susunod na critical na yugto ng Kabanata 1. Ang pagtatakda ng saklaw at limitasyon ng pag-aaral. Tama. Kung ang pagpili ng paksa ay ang paghahanap ng tamang lokasyon para sa iyong proyekto, ang saklaw at limitasyon naman ang pagguhit ng malinaw na mapa kung hanggang saan lamang ang iyong teritoryo.
Ganyan nga ang konsepto niyan. Upang mas madaling ma-visualize ng ating tagapakinig ang konseptong ito, isipin natin ang paggamit ng lente ng isang kamera. Kapag gumagamit ka ng wide-angle lens, nakikita mo ang buong tanawin, ang bundok, ang ulap, ang mga puno. Napakaganda. Pero wala kang makikitang malinaw na detalye ng isang partikular na bulaklak. Masyadong malawak. Masyadong malawak nga. Kung gusto mong pag-aralan ng tekstura ng mga talulot ng bulaklak na yun, kailangan mong gumamit ng macro lens at mag-focus dun lamang. Mawawala sa frame ang bundok at ang ulap, pero makakakuha ka ng napakalinaw at malalim na impormasyon tungkol sa bulaklak. Ganyan ang konsepto ng scope o saklaw. Ito yung pagdedesisyon kung ano ang ipapasok mo sa frame ng iyong camera. Mismo, tinutukoy nito kung sino ang mga kalahok, saan eksaktong lugar isasagawa ang pag-aaral, kailan ito gagawin, at anong partikular na aspekto lamang ang iyong titingnan. Hindi mo pwedeng pag-aralan ang lahat ng tao sa buong mundo, di ba? Kailangan mong paliitin ito sa halimbawa mga guro sa isang partikular na pampublikong paaralan sa Maynila sa taong 2024. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, ang mahigpit na pagdedefine ng saklaw, ang pangunahing proteksyon ng isang mananaliksik o kahit nga ng isang project manager laban sa tinatawag na scope creep. Yung scope creep. Oo, ito yung unti-unting paglaki ng sakop ng proyekto dahil may mga kawili-wiling ideya na sumusulpot habang nagtatrabaho ka. Kung wala kang malinaw na idiniklarang saklaw sa Kabanata 1, hindi matatapos ang iyong pag-aaral dahil patuloy itong lalawak ng walang katapusan. Mauubos ang oras at pera mo dyan. Talaga, sa kabilang banda, naroon din ang limitasyon o limitation. Ayon sa ating teksto, ito ang mga salik o variables na nasa labas ng kontrol ng mananaliksik na maaaring makaimpluensya sa resulta. Kabilang dito ang hangganan ng budget, kakulangan sa oras, o ang katotohanang hindi lahat ng napiling kalahok ay maaaring sumagot ng buong katapatan sa isang survey. Alam mo, sa maraming pagkakataong, kapag nakarinig tayo ng salitang limitasyon, ang unang reaksyon natin ay itago ito, di ba? Lalo na sa trabaho. Oo, sa kultura ng pagtatrabaho at negosyo, madalas nating pakiramdam na ang pag-amin sa mga limitasyon ay pag-amin sa kahinaan o kapalpakan ng ating plano. Bakit nga ba hinihingi ng formal na pananaliksik na lantaran nating isulap ang ating mga kahinaan at limitasyon sa pinakaunang kabanata pa lamang?